Are you open to it, sir, for a Duterte-Padilla tandem for 2028? Ayop. Sila 2028 election na ho yung mga pinag-uusapan nila. Samantalang si Pangulong Bongbong Marcos, ayun, puro mga pabahay. Si Pangulong Bongbong Marcos, puro mga proyekto. Puro po pagsugpo sa korupsyon. Pero etong kampo nito, pang-election 2028 na ho ang mga iniisip, mga boss. Pag-utos ni Digong. Kinang inan yan. Sandali! Wala akong sinabi no? Nag-react lang ako sa gilid ho, mga kababayan. Lahat na lang ata si Robin Padilla puro pag-utos ni Digong. Lahat na lang ho yata ng pagkilos at ibubuka ng bunganga ni Robin Padilla, puro si Digong ho. Nakakulong na yun. Baka in 10 years nyo pa makita yun. Kung aabot ho ng 10 years yung kanyang kaso, yung kanyang yung paglilitis sa kanya. Diba? Hindi ba pwedeng sabihin mo na kasi po meron akong ganito Meron po akong pangarap para sa mga Pilipino o yung pagtakbo ko po na pagsuporta kay Sara Duterte bilang vice-presidente niya ay para sa mamamayang Pilipino. Putik na yan, hindi na nahihiya no? Pag sinabi ni Digong, ano yun? Puro Digong lang? Kaya ho ang nakikita natin, ngayong senador na ho sila, puro Digong lang din ho ang inaatupag nila. Pag-utos ni Digong. Walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino, si Digong lang. Alam niyo po, sila Noynoy, sila Noynoy Aquino, kayo ang boss ko. Kung ano yung gusto ng sambayan ng Pilipino, yun yung gagawin ni Noynoy Aquino bilang presidente. Kumbaga, kayo yung nagpapasahod sa akin. Kayo yung mamamayang Pilipino na pinagseserbisyuhan ko. Eto hindi. Pag-utos ni Digong. Walang ibang makakapag-utos sa akin kundi si Digong lang. Paano yung mga mamamayang Pilipino na nagbabayad ng tax? Baliwala. Kahit papaano ho yata, kung ako magiging politiko, mas mahusay ako dito sumagot, Mas mahusay ako sumagot kahit papaano ho Nanging si dating Pangulong Rodrigo Duterte lang daw ang makakahikayat kay Senador Robin Padilla na tumakbo para maging vice-presidente at katandem ni VP Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Kasi ayaw ko talaga ng politika. Basta sinabi ni Digong, susunod ako. Kasi yun kaya naman ako nandito, ma'am, dahil sa kanya. Isa si Padilla sa mga itinutulak ng ilang Duterte supporters na maging kapareha ni VP Sara. Sakaling mang na yan, patulan lang ho natin, mga kababayan. Patol lang tayo, patol. Kunyari, nanalo. Presidente, Sara Duterte, 2028. Nanalo naman. Robin Padilla, Vice President, 2028. Ewan ko ho kung saan napapunta ang bayan natin, mga bossing. Malamang po ang mga salita na natin, sing-song, sing-song, sing-song. Puro ganun na siguro tayo. Tapos yung West Philippine Sea, ay naku po. Malamang hindi hindi na sa atin yan. Ay naku. siya ang gawing running mate ni VP Sara, handa na ba si Padilla sa batuhan ng putik sa kampanya? Katulad po ng kay BP Inday, wala na rin po ako maiisip na ibabato sa akin dahil naibato na lahat. Ex-con, bobo, tanga, lahat na. Alam niyo pala. Hindi ko na sasabihin, mga kababayan. Na alam na naman pala Babaero, lahat na po. Opo, ako po naman Sabi ni Marijo, Boy Silly. Ano yung Boy Silly? Hindi, sinabi niya lahat Babaero, ex-convict, bobo, tanga. No? Sabi ni Marijo at ni Marivic Brasos, Boy Silly daw. Hindi binabanggit ni Robin Padilla. Ano yun? Uy, psst! Kayo talaga dyan, comment kayo ng comment Wala sa pinag-uusapan yung Boy Silly daw. Di naman po ako balat sibuyas. Oo, kung ganyan mo talaga ang ng politika natin. Hindi, yun yung nakikita ng taong bayan.
sa kilos nyo bilang bilang senador. Tatanggapin ho natin yan. Ang misis ni Padilla nauna nang sinabi na may panahong ayaw na niyang tumakbo ang asawa dahil hindi ito deserve ng mga Pilipino. Ako po, totoo. I-push mo yan. I-push mo yan, Mariel. No? Kapag ka pinush mo yan, malaki ang maitutulong mo sa mamamayang Pilipino. Promise. Parang I feel na they don't deserve him. May mga ganun ako. Bukod kay Padilla, may ilang pangalan pa na lumutang na posibleng itambal kay VP Sara sa Sino pa? Sino pa? 2028 elections. Kasama na dyan sina Senator Amy, Senator Rodante Marcoleta at Senator Bongo. Ayan, siyempre, sila lang ho. Busit ang kakamping kay Bongo, busit ang kakamping kay Marcoleta, kay Amy Marcos. Tayo din ng mga government supporter, busit din ho sa mga yan. Sino-sino mga boboto dyan? Sila hong mga DDS, mga bossing. Tapos tayo, tuloy-tuloy po yung pag-merge at pagsasama ng pula at pink ay wala na. Yung 2028 na yan, kahit ano pang marinig ninyo sa mga DDS ngayon, na kesyo sila ay malakas, maniwala dyan. Sila lang ho ang nagsasabi niyan. Pero ayon sa supporter ni VP Sara na si dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Belhica, may Ito na naman si Boy Kulong. Naipakulong namin yung ginto, mga naipakulong po namin, si Boy Kulong, ang daming naipakulong, wala man lang mapangalanan ni isa. agam-agam sa panibagong Duterte-Marcos tandem. Ang pinakamabisang katambal daw ni VP Sara ay si dating VP at ngayon naga Mayor Leni Robredo. Pero Nakita mo? Talagang isinusulong nila yun, no? I think kahit si VP Lenny will be a good tandem for Sara. Ano mo kasi unity yung kailangan magkaisa na ang bansa. Pero may Kaso nagkakaisa ang pula at pink. Diyan sa mga kalokohan at katarantaduhan ng mga pinaggagawa ninyo mga DDS. Hindi naman bobo ang mga kakamping. Di ba? Para paniwalaan kayo sa mga panguuto nyo sa kanila. patutsada dyan ang Malacanang. So ang lumalabas ay aksyon versus bakasyon, nagtatrabaho versus Tornicler, grabe ka. hindi nagtatrabaho, pro-Philippines versus not pro any country. Nakatakdang magkita sina Pangulong Bongbong Marcos at Robredo sa Naga para sa issue sa baha. Para kay Robredo, super big deal ang pagbisita ni PBBM. Sobrang big deal na presidente ang pupunta. Kasi yung mga agencies na makakatulong to make things happen, nakita niya with his own eyes. So ano yung kailangan? Nililigawan ba ng palasyo si Robredo? Suhestyon na igagalang. Patawad, pero hindi napapanahon. Lumutang din ang pangalan ni Senator Bam Aquino na makatambal ni VP Sara. Lahat na, sinatambal kay Vice Presidente. Bahala kayo dyan. Gilapin nyo kung sino yung the best na makakatambal sa inyo. Pero sa nakikita ko, wala. No? Sila na lang ng mga DDS ang magtatambalan dapat dyan. Makailan lang ay nagsabing ideally ay dapat dito sa mga korte sa Pilipinas nililitis ang tungkol sa Duterte drug war. Pero Speaking of Duterte drug war, mga bossing, mukhang malabo na yan. No? Bakit to? Nung mga panahon, sige, i-stop ko lang saglit to.